Ako pala si Master Sergeant Alberto Duhig, 815125 Infantry, Philippine Army. Nasign ako dito sa 67 IB, Davao Oriental. Ang ikwento ko tungkol sa naranasan ko sa buhay nga isang sundalo. Yung una, doon ako sa regiment sa 1st Scout Ranger Company, sa Ranger. Nung private pa ako, rifleman sa Cotabato. Anong year? Sige, Master. Anong year yon? 1999. Okay. Ang CEO ko noon, pwede ba? Sige, tuloy na. Ang CEO ko noon, si Captain Sales, yung XO ko, si Captain Andres. Yung battalion commander namin, si Colonel Caldeo. Tapos, ang enkwentro nga nangyari, yung doon sa Ripagwak, Hill 120. Yung una, nagbakbaka na sila Batcom. Galing pa kami dito sa may Davao del Norte. Ngayon, bumalik kami doon sa Cotabato para mag-reinforce sa kanila. So, yung time na yun, gabi na kami, sabi ng First Sergeant namin, maglinis ng baril, kaya mag-reinforce kami nila Batcom. So, pagka gabi, mga kalahating gabi, alas 12 ng gabi, nagpunta na kami doon sa area. Tapos pagdating namin doon, nagputukan na. So, bali sa kumpanya namin, ako ang natas na lead scout noon. So, nauna na ako nag-move. Kasunod, yung team leader, si Sergeant Alag, siya ang team leader ko. So, hindi pa ako sanay noon kasi hindi ko pa naranasan yung enkwentro. Panay tago ko sa likuran niya. Panay tago ako sa likuran. Sabi niya, doon ka, mag-focus ka. Kasi hindi na to, hindi na to biro-biro. Ano na to, live na to. So, naisip-isip ko, baka, kasi gabi na, pero maliwanag ang ang buwan. O may buwan siya. So, hit na namin yung yung nanggaling yung enkwentro sa 2 araw na enkwentro ng batalyon, na-hit na namin yung una. So maraming mga paksol doon, So nagtago kami sa paksol. Pero wala nang putukan kasi gabi naman yun, mga nasa launa ng gabi. Pagkatapos, sabi ni Captain Sales na mag-CO namin, mag-move kami hanggang doon sa unahan kay may high ground pa. So pag dating namin, sabi ni Captain Sales, sabi niya, sige, maiwan yung squad, yung isang squad. Ang section, yung section sergeant, kasi sa Ranger, walang squad doon, section o team. Bali, 2 team kami. Ang section sergeant namin doon, si Sergeant Pino. Ang bawat team leader, si Sergeant Alag o si Sergeant Tuason, sila ang mga team leader. Pero dito ako sa kabila, sa may ni Sergeant Alag. Dayon yung CEO namin, nagpunta doon kay may high ground pa man sa unahan, pero pababa siya, may creek. Doon sila, yung isang platon. Nagpunta na doon hanggang nakaakyat sila. Pero dito sa posisyon namin, sinilip ko sa ko, kanang dala-dala kong baril kasi may night vision scope man yung baril ko kasi ako ang
lead scout na time ato sa amo ang kumpanya, sa first company. So pagsilip ko, tiningnan ko yung mga kasi ang mga kahoy doon, mababa lang. Kugon, tapos may mga ipil-ipil na kahoy, pero hindi siya mataas. Mababa lang. Pero inobserbahan ko, bali ang hangin, wala namang hangin. Tapos gumaganyan-ganyan ang mga kugon na damo. Yung mga kugon nga damo, gumaganyan-ganyan. Sabi ko sa team leader ko na si Sergeant Alag, Sergeant, baka kalaban yun kasi tinitingnan ko sa night vision scope ko, sa baril ko, gumagalaw-galaw ang mga damo doon sa banda sa kaliwa namin. So tama talaga, may kalaban doon. So sabi niya, o sige, posisyon. Pag sabi niyang posisyon, hindi pa kami nakaposisyon, nagputukan na doon sila CO. Kaya nakaakyat naman sila sa taas. Pero nang pagdating nila doon pala, nagbulagaan na sila sa kalaban. So, nagputukan na doon. Dayon, kami dito, bigla lang pumutok dito sa gilid namin. So, nakadrop me, pero dili pa kami nakaposisyon kasi yung kuman ng team leader ko nga si Sergeant Alag, pag sabi niya, sige, posisyon, hindi pa kami nakaposisyon, nagputok naman sa kabila, sila CO. Dayon dito, sumabay na. Kasi parang nakita nila kami, nagtayo-tayo man kami. Nakita kami nila kasi yung damo, yung kugon-kugon lang. Kaya medyo dito lang hanggang sa may baywang ang mga damo. So kita-kita kami sa kalaban kasi maliwanag man ang buwan. Pero andyan na sa mga 3:30 ng umaga na-enkwentro kami. So pagdating doon, enkwentro na. Tapos, nabagsakan kami ng totre. Nabagsak sa amin. Hindi pa man kami naka-posisyon. May totre nga bumagsak doon sa harapan namin. So sabi ng team leader ko, yung baka may natamaan. Sabi ng isa, Sergeant, may tama ako, Sergeant. Saan? Dito sa may paa. Ngayon, hanggang nag-umaga na, tapos yung mga kalaban, parang dumadami hanggang natamaan yung team leader ko. Natamaan siya dito sa dibdib. So inalalayan ko siya. Pinahiga ko dito. Tapos nagtawag ako ng team leader dito sa kabila. Yung natamaan yung team leader ko. So nagpunta yung section sergeant namin, si Sergeant Pino. Nagpunta doon sa posisyon namin. Tapos nagsabi siya, 4 na private para ma-evac si Sergeant Alag. So inibak namin, 4 kami. Nagtulungan kaming 4 na private. So nilagay namin si Sergeant Alag dito sa kamay namin. Inano namin papunta doon sa likod. Hanggang yung mga sniper doon sa likuran namin, sila na ang nagdala ng para stretcher para madala sa hospital ang team leader namin. Pag dating doon sa hospital, inasikaso naman si Sergeant Alag doon. Tapos pinakain kami. Hindi ko lang na tandaan yung pangalan ng official doon. Basta sabi niya, kain kayo doon sa kainan doon para makabalik kayo doon sa taas. Magdala kayo ng bala. So pagkatapos namin kain, iniwanan namin si Sergeant Alag, yung isang kasama ko nga private, si Private Ubaob. Natamaan man sa paa yun. So dalawa na lang kami nagbalik doon ni Dilarmente kasi si Private Balyar, naiwan doon kasi magbantay sa dalawang wounded namin. So pagbalik namin doon sa area, nagdala na kami ng bala, paakyat na kami doon sa taas. Pagdating namin doon sa taas, bigay namin ang mga bala sa tropa kasi wala namang bala sila.
Pero yung plato ni CEO, ni Sir Salis, nandoon sa creek, hindi sila makalabas kasi maliwanag naman. Maliwanag na. Makita-kita man sila sa kalaban, kitang-kita man sila kung mag-akyat sila pabalik. So, ang ginawa doon, nagpagabi na lang sila. Hanggang paggabi, doon na sila nag-atras papunta sa amin. Tapos, pagdating doon sa amin, wala namang natamaan sa kanila. Pero wala silang kain doon sa baba. Kasi ang mga pack nila, iniwan nila dito sa amin. Bali, kami ang gwardiya yun sa pack nila. So, wala talaga silang kain maghapon. Nakalabas siguro sila mga 8 ng gabi. Nakalabas sila doon sa May Creek. Paglabas nila, saka doon na sila nakakain sa pwesto namin. So, pagtapos ng kain, na si Batcom, nagtawag na din ng parang meeting para anong gawin pagka alas 12 ng gabi. Doon na. Pagkatapos doon, na una naman ang kami, reserve naman kami. Ang nauna doon, Sikan Company. Ang nauna. Hanggang pagka kinabukasan, tulog na ang kalaban, puyat na din. So, nakuha din namin ang Hell 120 doon. Nakarecover kami ng 12 firearms doon. Hanggang pagka nakuha namin, pababa kami doon sa may highway. Pagkatapos, may mga 6x na, bumalik kami doon sa batalyon namin sa may President Quirino. Doon kami bumalik. Ikwento mo pa nga yung mga, ano yung talaga yung, kasi yung Omar, di ba, marami na nagkwento sina Master Galamay, yan yung mga sniper noon, noong unang panahon yan yan yung mga, yung kinukwento mo ngayon ng mga Sir. Pinaghirapan talaga ng maraming unit, pero lalo na yung Ranger, yung terrain na yan. Ikwento mo nga, actually, pumunta nga kami ni Master Bobords yung terrain doon na, ikwento mo yung terrain niya na gaano kahirap yung pugunan lang siya na Ang hirap lang doon, yung terrain na lalim nga terrain, tapos pag akyat mo, doon na nakapwesto ang kalaban, nakapaksol pa. Tapos, pero hindi kami nahinaan ng loob kasi yung tropa namin nga mga sniper dito sa likod namin, sila ang nag-alalay namin para ang tropa makaakyat doon sa taas o makaakyat doon sa pinakatuktok hanggang na pagdating doon nila ni Sir Salis na pabakbak sila kaya umatras sila kasi hindi sila nakaabot ng pinakatuktok dito pa lang sa malapit na ang tuktok na L120 pero dito sa may baba kunti mga siguro hindi ko pero nasa 20 meters galing doon sa pinakatuktok doon sila nagpaksol doon ang kalaban tapos yun ang first wave nila ang second wave nila doon sa pinakatuktok pero ang nag-hold the line nila dito sa may first wave nila sa mga 20 meters gikan sa pinakatuktok. Kaya gumulong sila ni CEO papunta doon sa lalim ng creek. Kaya hindi sila makita-kita sa kalaban kasi doon naman sila sa pinaka-ilalim. Kaya lang ang buong araw hindi sila talaga nakakain kasi ang gamit nila doon sa amin, naiwan. Walang sila. Bali, ang dala-dala lang nila, yung bandoler at saka baril, ang dala nila. So, buong araw, doon sila sa ilalim na walang kain. Hanggang gabi na sila nakapunta sa amin. Kasi kung mag-atras sila, correct man yun. Kung paakyat sila, kitang-kita sila diri sa taas.
So, kahit gabi, nagpaputok ang mga sniper kasi may mga vision, night vision scope man yon. O paputok sila para lang ang kalaban umatras sa pinakatuktok. Pinakatuktok para pag next day, yun na ang pinag-usapan na ang second company naman ang mag-akyat doon. Sabi ni Batcom, para makapahinga naman, bali supporting effort naman kami, ang first company, ang second company naman ang main effort, ang nag-akyat doon. Dati sila ang kanang second effort nagsunod sa amin. Ngayon, pagka pangalawa, kasi pagod na ang tropa, dayon palang wala na kaming pagkain, pero kahit wala kaming pagkain, hindi pa rin kami na kuha ng loob. Ang kuha namin, nga makuha namin yung pinakatuktok. Kaya lang, dito pa lang sa baba, dito natamaan na yung team leader ko, tapos yung isang kasamahan ko, si Private Ubaob, pero okay naman sila, kaya nadala naman sila sa ospital. Hanggang pagkakinabukasan, nag-isip naman na ang mauna, yung second company, ang maunang lumusob, sabi ni Batcom. So hanggang umpisa sila ng naglakad, mga 12 ng kalahating gabi, nakarating sila to sa pinakatuktok. Bali, alas 3 na ng umaga, doon na, parang tulog na ang kalaban. So, na-surprise nila na kuha na nila, gabing binakbakay na nila. Then kami dito lang sa likuran, dito sa kabilang high ground, para kung in case nga magpababa sila doon sa pinaka-creek, may suporta naman sila. Kagaya sa CEO namin na si Sir Salis, dito sa baba sila, yung isang platoon, dito naka-back up kami sa taas. Hindi sila mapuntahan sa loob, sa baba. Hindi sila mapuntahan sa baba. Kasi may paputok man kami palagi dito sa taas. Palagi kaming nag-return para hindi sila makababa sa baba. Hindi nila mababa yung kasama namin. Hanggang pagkatapos, na yung second company, naka-recover sila ng 12 firearms. So, bumaba na sila papunta doon sa amin. So, hanggang nakuha namin mga 5 days. 5 days namin nakuha ang Hell 120. Tapos, bumaba kami hanggang doon sa highway, naghintay ng 6x. So, hanggang balik kami sa batalyon sa may President Quirino. Gaano kahirap, Master, yung ganon na terrain ng mga panahon na yun? Pugunan yun eh. Grabe kahirap, sir. Kasi ang doon, sir, ang inano namin, sir, na hindi kami ma-compromise. Kaya ang lakad namin, sir, panay gabi. Panay gabi, sir. Para kung araw, kitang-kita man, sir. So, gabi kami. Pero mas maganda yung gabi naman kasi yung parang cancer, maliwanag kasi may buwan. So, doon ang nalamang namin kasi maliwanag ang buwan, sir. Pero ang pag-akyat namin, grabe kahirap-hirap yan, sir. Kasi pugunan talaga yan, di ba? Pugunan. Ang mga sniper namin, pamunuan ni Master Lacerna. Siya pumunta kami ni Bo Boards. Pumunta kami doon ba? Sabi niya, sir, sa mga nanonood, kung mapanood niyo yung video na kami ni Master De La Serna, kinukwento niya yung layout. Yun, yung battleground nila na parang bundok na open terrain, battle ng snipers, pero na private duhig pa noon, sila yung mga taga-assault talaga na up and down the hill para makuha lang yung talagang grabe na bakbakan na gaano kahirap nun yung mga tabi mo nga tago-tago kay likod ni Master Alag. Manood niya to. Ano yung panahon na yon na parang takot ka pa? Ganun ba? Bali, pag akyat namin, kasi ang ko doon sa likod sa team leader ko, kasi first time ko, private ako, hindi ko pa alam yung gagawin ko. Although, nag-report ako ng first company,
Ranger na ako kasi nag-CS kami doon sa regiment na pilian kami ng 80 na mag-direct sa Ranger. Kaya private pa lang ako, na Ranger na ako. Nag-report ako ng kumpanya ng first company, Ranger na ako. Pero hindi ko naranasan yung ganyan na gira. Hindi ko pa naranasan yung gira na sobrang, kung para sa akin, parang ito na siguro ang katapusan ko. Pero nanalangin lang ko sa Panginoon na giyahan niya ako nga hindi sobrang kaba. Sabi ng team leader ko sa Alag, huwag kayong magsobrang kaba kasi dito na kung sobrang kaba ka, baka madali ka dito. Kaya sinabihan ako niya, dito ka sa kuan ko, dito ka sa left side ko, huwag kang dito sa likod, baka ako ang maputukan mo. Then punta naman ako doon sa kilid. Pag malapit na doon, dito naman ako sa likod niya. Pero sabi niya, hindi, doon ka. Para pag putok natin, sabay-sabay, kung may kalaban, ang volume fire natin na nakahilira tayo, wala yung madisgrasya sa dito sa harapan. Kasi mahirap na kung kanang may magpaputok sa huli, tapos may tao sa harapan, baka ikaw ang dali. Kaya nagalit na yung team leader ko, si Sergeant Alag, na dito ka. Kaya parang yung ko ba, yung dugo ko na ito na pala, gira na to. Sabi niya, magpakatatag ka sa loob mo para hindi ka sobrang kaba. Kaya hanggang doon nakarating kami ng unang may mga paksol doon, yung pinistihan ng kalaban, doon na kami. So pag tago namin sa mga paksol doon, wala nang kalaban, umatras na doon sa unahan. So tuloy-tuloy kami hanggang doon nakarating. So hinati-hati kami dalawang platon man kami. Sabi dalawang seksyon. Hinati ni CEO. Yung isang seksyon dito, si Sergeant Pino ang seksyon sergeant namin. Ang dito sa kabila, si Staff Sergeant Gumunod. Siya ang doon. Kanang seksyon, parang platoon sergeant na siya. Siya na ang doon. Dayon si CEO. Sila ang umakyat dito sa taas. Pero dito, naiwan sa baba, sa mga pack nila. Kami ang dito sa left side nila. Para kung ma-encuentro sila, kami ang suporta sa kanila. So pag dating nila, doon sa taas, yun nagbakbakan na sila doon. So dito pa lang, hindi pa nagbakbakan sa taas. Kaya sinisilip-silip ko sa night vision scope ko, yung mga dahon, inobserbahan ko, wala namang hangin. Bakit yung mga damo ng kugon, gumalaw-galaw? Ang kalaban pala, gumagapang papunta sa amin. Kaya naggalaw-galaw. Ang distansya lang siguro sa kalaban namin, mga 50 meters lang, lapit sila. Kasi yung mga paksol nila, doon pala dito sa gilid, may 50 caliber sila doon. Nakapwesto na ang 50 caliber nila. Hanggang yun, nagputukan na bagsakan kami ng 2-3, na anak ko sa mga mga damo, dito na bagsak sa akin. Kasi di pa man ako nakapwesto. Sabi ni Sergeant Alag, pwesto. Pag sabi niya pwesto, hindi pa kami nakapwesto, pero nabagsakan na kami ng 2-3. Sabi niya, nakatayo naman siya, pero kami nakadapa. Sabi ko, grabe, ganito pala ang enkwentro. Yung senior ko, nakatayo lang. Parang walang nangyari. Hindi siya nakabahan ba? Sige lang, sabi niya, sige, pwesto. Pagbagsak, sabi niya, may natamaan? May natamaan si Private Ubaob. Yung kasama ko, si Private Ubaob, ang natamaan dito sa paa ng snapnel ng 2-3. Pagka natamaan siya, dito lang nag-atras siya, hindi naman grabe kay dito man lang sa paa.
dapyas lang siya, pero natagos sa kumbat. Ang sharp nail sa 1, 2, 3. Pag umaga na, mga alas 5, makita na. Pero nakadapa pa rin kami. Yung team leader namin, nakatayo-tayo pa rin. Sabi ng ni Sergeant Bantilan, sabi niya, kay radyoman man siya ang radyoman namin, sabi niya, Sergeant, dapa ka Sergeant, kay malapit yung bala sa sa ulo mo. Yung kabiran lang niya, yung puno ng bayabas. May bayabas to, pero hindi malaki yung bayabas, maliit lang. Doon lang siya, yung mga dahon, hindi. Yung sasabi, hindi yan magkakuan kasi may mga dahon yan. Sabi ng ni Sergeant Bantilan, hindi Sergeant, malapit talaga ang nakita namin. Parang sir, sir, balit sir ba? Ang itira. Kitang-kita mo naman yon. Sir. Dito talaga yun sir sa niya. Dito taingan niya ba? Pagka next year, mga 7, naman, bulyong fire naman yung kalaban. Pero yung nakatama niya sir, sniper talaga ng kalaban. Kasi yung sir, yung baril na yun talaga ang nila nakatama kasi na-recover man yung baril nga nakatama. Ang scope nila sir, yung sir, bullpen sir. Bullpen lang, ganyan. Kung mapasok ka dito, busay yun. So, pag-ana niya, dito natamaan Sergeant Alag sa dibdib. Dibdib, kaya umikot siya katulo, sabay load niya, natamaan ako. So, sa sobra na kong niyakap ko siya. Niyakap ko siya. Pag yakap ko, dito na, mainit yung katawan ko kasi yung dugo, sir. Bumulyak ang dugo, sir ba? Niyakap ko. Then, sabi niya, Sergeant, malaki ba yung ko? Yung kanang tama ko? Sabi ko, malaki, Sergeant. Kaya pinalo ko ni Sergeant Tuason. So, huwag kang magsabi. Kasi malumural yan si Sergeant Alag. Huwag mong sabihin yan. Wala lang ko. Ganyan ko na lang hanggang wala na siyang imik. Ganyan-ganyan ko. Na siya. Parang nawala na siyang malay, sir. So, sabi na ni Sergeant Pino, sige, ibak yan. 4 na private. Ibak namin hanggang papunta doon sa sniper. Doon, then hanggang nandyan na yung ambulance. Kasi yung sa unahan lang, highway. Doon, kinuha yung stretcher, dinala doon papunta sa sniper. Ang sniper sila Sergeant Olivares, sila ni yun ang nagdala-dala hanggang pagdating doon. May mga MJ fighter na doon. Sabi ni nagtaka ako, pag nainitan siya, sir, gumaganyan man siya. Sabi niya, asan ako? Sabi ko, Sergeant, natamaan ka, Sergeant, dalhin ka namin sa ospital. Siya, saan ba yung magkuha ko? Yung sa taas, yung chopper? Oo, yun, Sergeant. Yun, Sergeant, ang magkuha sa'yo. Hindi naman, kay ambulance man ang magkuha. So, kaya, sir, Hindi man nag-pick up ng casualty Oo. yung MG kasi galing man doon ang MD, magpaputok siya. Pero ang mga rocket dito pa, ganyan sa amin, papunta sa kalaban. Pero makikita mo yung rocket kasi mag-usok man yan, sir. Saya-saya tignan. Papunta doon sa Maykan. Hanggang pag doon, sabi niya, nauhaw ako, painumin naman ako ng tubig. So kaya nagkuhan ako ng tawil, yung fish towel niya, kinuha ko, binasa ko sa canteen cup niya, kay may canteen water, binasa ko, pagkatapos ginaganyan-ganyan ko dito sa bibig niya. Siya, hindi yung tubig. Ikaw hindi, Sergeant. Bawal sa'yo mag-inom ng tubig kasi may tama ka. Ngayon, siya, hanggang nadala namin sa ospital, hindi ko na doon sa Cotabato. Pagdating doon, yung kapitan na doktor, sabi niya, wala pa kayong kain. Wala pa, ma'am.
Oh, pero para kaming kuan doon, mga artista kasi nagpuntahan ang mga sundalo kasi dugo ng dugo kami sa kuan, marami kaming dugo dito sa katawan. Pagdating namin doon, sabi niya, sige, punta kayo ng kantin, magkain. Pagkatapos kain, balik kayo doon. Dalaga ng mga kuan, yung mga bala. So, yun na. Dalawa na lang kami ng kabats ko kasi yung dalawa na magkabats, yung isa natamaan, yung isa yun din ang nagbantay nila ni Sergeant Alag at saka ni Ubaob, Private Ubaob. Siya ang nagbantay, si Private Balyar. Pagdating namin doon, sir, bumalik kami sa taas. Yun na, i-distribute namin ang mga bala. So, yun na, pinag-usapan naman ang kuan na second company naman ang maglusob doon. Kasi pagod na ang first company, sila naman ang second import, bali reserve lang kami, sir. Doon kami sa likod nila. Oh. So, sabi ni Batcom, ano tayo, kailangan makuha natin yung pinakatuktok yan. Kay kung hindi natin makuha, maabutan tayo ng kuan, maliwanag, kitang-kita tayo nila, dihado tayo. Ngayon, kukunin natin nang hindi pa maliwanag yung gabi pa para ma-surprise natin sila. Kaya doon, paglusob nila, nag-move sila galauna, na kaabot sila ng alas 3, hanggang doon na nagbakbakan. Kami, stay put lang kami dito sa likod, sa may gilid-gilid nila, left and right. Dito lang kami. Kaya para kung may palo dito sa likod, para kuhan sila, paputokan na sa likod, nandito kami sa gilid-gilid nila. Secure namin ang gilid-gilid. Tapos ang sniper dito sa taas, sa may likod namin, doon ang layo siguro sa sniper, sir, nasa mga 1,500 meters. 1 kilometro kalahati ang layo. Pero ang ginatira nila, sir, mga barit man yun. No. Makikita mo talaga nga magganyan ang barit ba kay ang gitiran la una-una kung yun mahit ba yung mga tracer balit. Kaya makita mo ang bala nga may parang nag-ilaw siya, sir, na ganyan-ganyan. No. Hanggang mahit ang kaya doon na parang demoralize ang kalaban, sir, kasi may mga natamaan nila, kaya wala na silang choice kung nili mag-atras na. Mag-atras, kaya nakuha talaga sa second company. Pag search namin doon, nakakuha kami ng 12 firearms. Tapos baba na. Kahirap-hirap kasi pag baba namin, nagbaba kami ng mga atin, nakaabot kami sa highway mga nasa 5. Malayo ba? Malayo kayo. Pero wala na, pagod na. Pero ang namin, sir, na pa rin, kanang focus pa rin sa kanang mission namin na makuha talaga tong Hill 120. Yun. Kaya saya-saya kami, mga private, na nabinyagan na talaga kami. Tabi namin, senior. Ano serial number mo, Master? 81, sir. Ito kasi sa amin sa First Scout Ranger Regiment, mga 81, 815. 815 ko, sir. 815 ka. Mga idol ko yung 815 kasi sir. Ito yung grupo na check all of the above. Yung mga gera mula 99 hanggang sir. kainit-initan. Kaya idol ko tong grupo na to. Dahil sa na-expose talaga ng napakadaming labanan. Yan pa lang yung first encounter ni Master Duhig. Shout out sa kanyang battalion commander, company commander, si Ranger Eric Sales. Siya na ngayon yung general na siya. Siya ngayon yung commander sa Basilan. Nakita ko man yun sa sir. Nakita ko yun siya sa Facebook, sir ba? Siya pero hindi ko siya na sir. Nandito ako Si sa Eric. sir.